Super Typhoon Alert, Sinlaku, lalakas pa at posibleng bagyong Kaloy parating na at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, April 10, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon, ang Tropical Storm Sinlaku, isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Sinlaku, ay mabilis na lumalakas at posibleng maging isang super typhoon sa mga susunod na araw. Mga kababayan, opisyal lang naging isang tropical storm ang dating tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon nito ay nasa layong 2,725 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at 80 kilometers ang pagbugso nito na kumikilos pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Base sa Global Forecast Model, maaring lumakas pa ito bilang isang major typhoon at posibleng umabot sa 920 HPA ang central pressure nito na maaring maging isang pinakamalakas na bagyo ngayong buwan ng Abril na malapit sa Guam sa buong kasaysayan. Kung mangyayari ito, hihigit ito sa lakas ng ilang off-season ng April cyclone. Sa ngayon, ang pinakamalaking concern na lugar ay ang Guam, Saipan at Mariana Island dahil sa posibleng dumaan palapit sa Guam sa bandang susunod na linggo. Maaring strongest typhoon ng April ito na marirecord sa kasaysayan. Ayon sa Pag-asa, kapag pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, papangalanan itong bagyong Kaloy, ang ikatlong bagyo sa taong 2026 at ang ikaunang bagyo naman sa buwan ng Abril. Posible itong papasok late next week mga kababayan. Ngunit paalala, hindi ito inaasahang tatama sa lupa at walang magiging landfall area sa ating bansa. Kaya lilis ito pahilaga sa gitna ng Philippine Sea. Bakit hindi ito tatama sa ating bansa? Dahil sa steering trough sa North Pacific at recurvature pattern. Ibig sabihin, palayo sa landmass ng Pilipinas sa open waters ito dadaan. Mga kababayan, habang lumalakas ang Sinlaku sa Pacific, ang ating bansa ay nananatiling mainit, maaliwalas at mataas ang heat index. Nasa danger heat index areas ay ang lugar ng Cotabato City, Zamboanga City, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar na umaabot sa 42 degree Celsius. Nasa danger level na po yan mga kababayan. At sa Metro Manila naman ay umaabot sa 37 hanggang 38 degree Celsius, nasa extreme caution. Mga kababayan, ang ridge of high pressure area pa rin ang nakakaapekto dito sa northern at central Luzon. Ang resulta, maaraw at mainit na panahon at magkakaroon naman ng isolated thunderstorm sa bandang hapon at gabi. Dalawang sitwasyon ang sabay nating binabantayan ngayon. Ang una ay ang international threat o typhoon threat na may pangalan na Sinlaku na mabilis na lumalakas at gumagalaw. Pangalawa, ang ating extreme heat sa bansa. Sa ngayon ay mas immediate danger sa atin ang heat index. Kaya patuloy na nagpapaalala para sa ating safety reminders, uminom palagi ng maraming tubig, iwasan ang pagbababad sa katanghaliang tapat, gumamit ng payong at sombrero bilang panangga sa matinding init at ulan. Para sa ating mga kababayan na sa Guam, maghanda ng emergency kit, secure your outdoors item, at i-monitor ang evacuation advisories. Para sa ating buod na ating balita, ang Sinlaku ay opisyal lang naging isang tropical storm na posibleng maging isang super typhoon at ang lugar ng Guam ay nasa high alert na next week at posibleng bagyong Kaloy ay papasok na sa ating bansa sa mga susunod na araw. Magandang balita ito at hindi ito tatama sa ating bansa at ang Pilipinas ngayon ay nakakaranas ng matinding init. Mga kababayan, hindi lahat ng malalakas na bagyo ay tatama sa atin pero kahit malayo, mahalagang bantayan. Sa ngayon, huwag magpanik, mag-monitor lang at stay informed. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 107 verse 29, pinatatahimik niya ang bagyo at ang alon ay kumakalma. Mga kababayan, paalala sa gitna ng unos at init, may kapayapaan sa mga taong nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoon ang may kontrol ng lahat kahit ang bagyo ay kayang kontrolin ng ating Diyos. Kaya patuloy tayong magtiwala at manalig sa kanyang kapangyarihan sapagkat siya lamang ang tanging makapagliligtas sa atin. At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa iyong patuloy ng panonood at pagtangkilik dito sa ating channel.
Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa lagay ng panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.